Ako nga pala si Marisa Mamoso, anak sa labas, anak sa pagkakasala. Isang bastarda at kung ano-ano pang tawag sa akin. Pero sinong mag-aakala na ang katulad kong bastarda ang magliligtas sa pamilya ng ama ko mula sa kahihiyan? Ito ang aking buhay. Nang pumasok sa loob ng library, si Marisa ay narinig niya ang pagbasag ng vase. Nagulat siya sa narinig at nakita si John Levy na galit na galit. Isang taon nang nakakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi niyo pa din nahahanap si Sandy. Kahit na nakikita ni Marisa na galit ang lalaki, ay nagpatuloy pa din siya sa paglapit at inilapag ang juice para sa private investigator. Inilapag niya sa mesang dalang tray at pinulot ang basag na vase. Medyo napaigik siya nang masugatan siya. Pasensya na po talaga kayo, Mr. Cabanilla. Ilang taon na din pong napagtanungan namin pero wala pong nakakakilala sa kanya. Kahit po sa mga magulang niya walang balita. Ni tawag o text, wala siyang natanggap mula kay Miss Sandy. Napatiimbagang si John Levy. Hindi ko kailangan ng mga impormasyon na yan. Ang gusto ko, mahanap niyo si Sandy. Kung hindi niyo magawa ang trabaho niyo, mabuti pang umalis na lang kayo. Napayuko ang dalawang private investigator at umalis na din. Mga walang silbi. Napakagaling kumuha ng pera. Pero hindi naman nagagawa ng maayos ang trabaho. Galit na sabi ni John Levy. Tumayo na si Marisa nang matapos niyang linisin ang nabasag na vase. Aalis na sana siya nang magsalita si John Levy. Ikaw Marisa, hindi mo ba alam kung nasan si Sandy? Magkapatid kayo. Siguro naman ay may nasabi siya sa'yo. Yumuko si Marisa. Pasensya ka na John Levy pero wala talaga akong alam kung nasan si Sandy. Sinabi ko naman yan sa'yo noon pa. Napaismid na lang si John Levy. Sige na, lumabas ka na. Bahagyang yumuko si Marisa at lumabas na. Itinapo na niya sa basurahan ang basag na vase at napaupo siya sa upuan. Wala na sa harapan niya si John Levy pero nanginginig pa din ang mga tuhod niya sa takot. Natatakot kasi siya na baka sa sobrang galit nito ay saktan siya. Napahawak na lang siya sa wedding ring na suot niya. Asawa niya si John Levy pero may iba itong babae na hinahanap. Kung ang ibang asawa ito ay baka nagwawala na ito pero hindi siya. Dahil isa lang naman siyang substitute bride ng kanyang kapatid sa ama. Napapikit na mga mata si Marisa nang maalala ang naganap isang taon na ang nakakalipas. Nagising si Marisa na nagkakagulo sa bahay ng mga violon. Hinawakan niya si Lenlen, isa sa mga kasama niya bilang katulong sa bahay. Lenlen, anong nangyayari? Bakit nagkakagulong mga tao? Nawawala si Miss Sandy. Sagot ni Lenlen. Nagulat si Marisa sa nalaman. Ano? Paanong nawawala? Nagkipit balikat si Lenlen. Hindi ko alam. Nagulat na lang kami na wala na si Miss Sandy sa kwarto niya. At wala na din ang ilang gamit niya. Sa pagkakaalam ko mukhang tumakas siya. Tumulong ka na din sa paghahanap at baka mapagalitan pa tayo ni Mrs. Holly. Nagwawala pa naman yun ngayon. Umalis na din si Lenlen habang si Marisa naman ay hindi makapaniwala sa nangyari. Bakit aalis na lang si Sandy sa araw ng kasal nito? Ngayon ang kasal nito kay John Levy, ang matagal na nitong nobyo. Nakikita naman niya na masaya ito kapag kasamang lalaki, pero bakit bigla itong tumakas sa araw ng kasal nito? Lumapit si Tessa kay Marisa. Marisa, pinatatawag ka ni Mrs. Holly. Mabilis na pumunta si Marisa sa opisina ni Mr. Jude, ang kanyang ama. Nakita niya doon si Mrs. Holly na pabalik-balik ang lakad habang hindi mapakali. Hindi ako naniniwala na tumakas ang anak nating Jude. Baka kinidnap na siya. Natatarantang sabi ni Holly. Napasa po naman sa noo si Jude. Paano mo may papaliwanag na nawawalang ibang mga gamit at maleta niya, Holly? Napakagatlabi si Holly. Anong gagawin natin ngayon? Hindi pwede na hindi matuloy ang kasal dahil nakakahiya. Handa ng lahat at sigurado akong magagalit sa atin ang mga kabanilyo kapag hindi natuloy ang kasal. Hindi lang naman kasi tayo mapapahiya.
kundi pati sila. Napabuga ng malakas na hangin si Jude. May naisip na akong paraan. Kaya kumalma ka. Paano ko kakalma gayong nawawalang anak natin? Sigaw ni Holly. Huminga muna ng malalim si Marisa bago nagsalita. Pinapatawag niyo daw po ko. Napatingin si Holly kay Marisa. Anong ginagawa ng babae niyan dito? Lumapit si Jude kay Marisa. Si Marisa na munang magpapakasal kay John Levy. Parehong nagulat sina Holly at Marisa sa sinabi ni Jude. What? Ang bastarda mong ipapakasal kay John Levy? Nababaliw ka na ba? Napapailing si Holly habang tumatawa. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makuha ng bastarda mo ang dapat na para sa anak ko. Napabuntong hininga si Jude. Uminahon ka muna, Holly, at makinig sa paliwanag ko. Si Marisa ang magiging bride, pero hindi totoong bride. Nagtaka si Holly. Anong ibig mong sabihin? Ganito yan. Matutuloy pa din ang kasal at pangalan pa din ni Sandy ang gagamitin natin sa marriage certificate. Pero si Marisa na muna ang papalit sa kanya hanggat hindi pa natin nakahanap si Sandy. Natahimik naman si Holly at pinag-isipan ng mabuti ang sinabi ni Jude. Sa bagay, mas mabuti na to kesa walang kasal na matutuloy at ang dalawang pamilyang mapahiya. Bahagyang napalayo si Marisa. Gusto niyo pong ako magpakasal kay John Levy? Naningkit ang mga mata ni Holly na lumapit kay Marisa at mahigpit na hinawakan ang pisngi niya. Bakit, Marisa? May angal ka? Wala ka namang choice eh. Dahil sa oras na hindi ka pumayag, ay ititigil namin ang pagpapagamot sa leche mong nanay. Marahas na binitawan ni Holly ang mukha ni Marisa. Alalahanin mo kung sino ka sa bahay na to. Hindi nakapagsalita si Marisa. Alam niya kung sino siya sa bahay na ito. Isa siyang bastarda. Anak siya ni Jude sa nanay niya na minsan din itong niloko. Hindi alam ng ina niya na may asawa palang lalaki at sinagot ito hanggang sa mabuntis ito. Nalaman na lang ng nanay niya ang lahat ng sinugod ito ni Holly. Ayaw na sana nilang magkaroon ng koneksyon ang mga buhay nila pero nagkasakit ang ina niya at kailangan nila ng pera. Kaya naman kahit ayaw ni Marisa ay lumapit siya dito. Pumayag naman ang ama niya na ito na ang sumagot sa gamot ng ina niya pero may kapalit si Holly. Ang pumasok siya bilang katulong at maging personal maid ng anak nitong si Sandy. Kaya kahit inaabuso at sinasaktan siya ni Holly ay tinitiis niya para sa ina niya. Nabalik sa ulirat si Marisa nang marinig niya ang pagtawag ni John Levy. Bakit? May iutos ka ba? Nagugutom ka ba? Anong gusto mong lutuin ko? Napakunot ng noo si John Levy habang nakatingin kay Marisa. Magluluto ka ng ganyan ang kamay mo? Tinuro ng lalaking kamay niya at nanlaki ang mga mata ni Marisa nang makita na marami na palang dugo ang lumalabas dito. Pasensya na, hindi ko napansin. Hinugasan ni Marisa ang sugat niya. Napabuntong hininga na lang si John Levy. Sa susunod kasi, hayaan mo na ang makatulong ang maglinis ng kalat. Maliit nang umiti si Marisa. Ayos lang, wala din naman akong ginagawa eh. Tumingin si Marisa kay John Levy. May kailangan ka? Napaiwas ang tingin si John Levy kay Marisa. Wala. Aalis ako at huwag mo na ako hintayin. Hindi man lang hinintay ng lalaking sagot niya at umalis na. Napabuntong hininga na lang si Marisa. 1 taon na silang kasal ni John Levy pero hindi naman sila nagkakausap. Pagkatapos kasi ng kasal ay umalis kaagad ang lalaki para hanapin si Sandy. Nakikita niyang mahal na mahal talaga nito ang babae. Kapag nahanap na nito si Sandy ay tapos na din ang papel niya dito. Nagising si Marisa sa ingay ng kotse ni John Levy. Lumabas siya ng kwarto at nakita niyang lalaki na pasuray-suray ang lakad. Muntik na itong matumba kaya kaagad siyang lumapit dito at inakay ito. Napangiwi siya sa amoy ng alak mula sa lalaki. Bitawan mo nga ako. Itinulak si Marisa ng lalaki pero inalalayan niya pa din ito. Wala siyang pakialam kung itulak siya nito, basta ang mahalaga
ay madala niya ito sa kwarto. Pabagsak itong nahiga sa kama. Hiningal naman siya. Ikaw! Napatingin si Marisa kay John Levy na nakaturo sa kanya. Ikaw pala ang dahilan. Kaya umalis si Sandy. Napakunot ang noo ni Marisa. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Hindi kita mapapatawad. Hindi na muling nagsalita ang lalaki dahil nakatulog na ito. Nagtataka siya at wala siyang maintindihan sa sinabi nito. Bakit siyang sinisisi ng lalaki sa pag-alis ni Shandy? Nagulat na nga lang din siya nang malaman niya na umalis ito. Napapailing na lang siya. Baka sa sobrang kalasingan nito ay hindi siya nito nakilala. Hinubad na lang niya ang sapatos ng lalaki at inayos ang kumot. Pagkatapos ay lumabas na siya sa kwarto nito. Kinabukasan ay nagising si John Levy na masakit ang ulo. Naaalala niya na uminom siya kagabi at may nalaman siya. Biglang nawala ang antok niya at kaagad na hinanap si Marisa. Marisa! Marisa! Nagulat naman si Marisa at napatingin kay John Levy na pumasok ng kusina. Bakit? Pinagluto pala kita ng sabaw para sa hangover mo. Nagulat si Marisa nang hampasin nito ang counter. Quit the act, Marisa. Alam ko na ang lahat. Nagtaka si Marisa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Napatiimbagang si John Levy. Alam ko na ikaw ang dahilan. Kaya umalis si Sandy. Napakunot ng noo si Marisa. Sinabi sa akin ng mami mo na ikaw ang dahilan kaya umalis si Sandy. Nalaman niya na mahal mo ko. Kaya pinakiusapan mo siya na umalis na lang siya para ikaw ang maipakasal sa akin. Napapailing si John Levy. Akala ko mahinin ka. Mabait pero lahat pala lang yun. Balat kayo mo lang. Napakurap-kurap si Marisa. Sandali. Sinong may sabi? Si Mrs. Napailing si Marisa. Si Mommy? Hindi alam ni John Levy na isa lang siyang bastarda. Ang pagkakaalam ng lalaki ay galing siya sa probinsya kaya hindi siya nito nakilala. Ang pagkakaalam din nito ay anak siya ni na Jude at Holly. Lumapit si John Levy sa kanya at mahigpit na hinawakan ang braso niya. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo, Marisa. Kapag nahanap ko na si Sandy, hindi ako magdadalawang isip na palayasin ka. Binitawan ni John Levy ang kamay niya at umalis na. Nagtataka si Marisa. Hindi niya alam kung bakit sinabi yon ni Holly. Wala naman yung katotohanan. Dahil sa gusto niyang malaman ng totoo, ay pumunta siya sa bahay ng mga ito. Anong ibig sabihin nito, Mrs. Holly? Bakit sinabi niyo kay John Levy na ako ang dahilan kaya umalis si Shandy? Oh! Nagalit ba siya sa'yo? Napakunot ng noo si Marisa. Tumayo si Holly mula sa pagkakaupo sa sofa. Ginawa ko yon para hindi maging mabuting relasyon niyo. Nagtaka si Marisa. 1 taon na kayong kasal. Paano na lang kung magkamabutihan kayo bigla? Paano na ang anak ko? Kaya kung galit sa'yo si John Levy, tanggapin mo na lang. Bahagyang napaatras si Marisa. Nababaliw ka na. Galit naman na hinawakan ni Holly ang kamay ni Marisa. Baliw na kung baliw. Pero itong tatandaan mo, Marisa, bastarda ka lang. At ang buhay na natatamasa mo ay buhay na para sa anak ko. Pilit na binabawi ni Marisa ang kamay niya pero mas sumigpit ang hawak ni Holly dito. Matapang ka na ngayon? Bakit? Dahil ba nasa bahay ka na ni John Levy? Pwes, ipapakita ko sa'yo. Marisa, na ako pa din ang masusunod. Halika dito! Kinaladkad ni Holly si Marisa. Ano ba, Mrs. Holly? Bitawan niyo nga ako. Hanapin ako ni John Levy. Natawa naman si Holly. As if naman na may pakialam siya sa'yo. Ang anak ko lang naman ang mahal niya. Alam naman nating lahat yon na kahit 1 taon nang nakakalipas, hinahanap niya pa din si Shandy. Kaya kahit 1 taon ka pang mawala, hindi ka hanapin ni John Levy. Napabagsak sa sahig si Marisa nang itulak siya ni Holly. Binalot kaagad siya ng takot. Mabulo ka dyan! Sinara ni Holly ang pinto at kadiliman kaagad ang bumalot sa paligid.
Sinubukan ni Marisa na buksan ito. Ilang beses niya din itong pinukpok. Mrs. Holly, please naman po. Palabasin niyo po ako dito. Diyan ka para magtanda ka. At maisip mo, nahawak ko pati ng buhay mo at ng nanay mo. Napaiyak na lang si Marisa habang nakaupo sa sahig at yakap-yakap ang sarili. Nung una niyang punta dito ay ginawa naman niyang lahat para sa trabaho pero gumagawa ang babae ng paraan para parusahan siya. Maliban sa sinasaktan siya nito ay kinukulong siya nito sa madilim na kwarto at ilang araw na hindi pinapakain. Dapat nga ay masanay na siya pero ito pa din siya at natatakot. Hindi mabilang ni Marisa kung ilang oras o araw siyang nasa madilim na kwarto. Nasilaw na lang siya nang bumukas ito at nakita si Holly. Makakalabas ka na. Nangihina si Marisa na naglakad palabas. Siguro naman, tatanda ka na. Hindi na nagsalita si Marisa at umalis na. Umuwi na din sila sa bahay ni John Levy. Galit na galit ang lalaki nang makita siya. Bakit ngayon ka lang? Bakit hindi ka umuwi ng 2 araw? Doon lang nalaman ni Marisa na 2 araw din pala siyang nakakulong doon. Tumingin siya sa lalaki. Wala akong kasalanan. Pagkatapos yun sabihin ni Marisa, ay bigla na lang siyang nawala ng malay. Nagulat naman si John Levy at bago pa ito bumagsak, ay nasalunan niya ito. Marisa! Marisa! Mahina niyang sinampal ang mukha ng babae pero hindi ito nagising. Dinala ni John Levy ang babae sa kwarto nito at tinawagan ng private doctor nila na kaagad din namang dumating. Anong nangyari sa kanya, Doc? Hindi mapakali si John Levy at nag-aalala siya nang makita niyang babae kanina na nawalan nito ng malay. Hindi niya alam kung bakit nararamdaman niya ito gayong galit siya dito dahil itong dahilan kung bakit umalis si Shandy at hindi ito ang naging asawa niya. But still, naging mabait si Marisa sa kanya. Nawalan siya ng malay dahil sa sobrang gutom. Napakunot ng noo si John Levy. Gutom? Paano naman magugutom si Marisa? Sa pagkakaalam niya ay 2 araw itong nasa bahay ng mga magulang. For sure, ay hindi naman siya nito gugutumin. Makakatulong sa kanya kung ma-IV siya. Tumango naman si John Levy. Thank you, Doc. Samahan na po kita sa labas. Hinatid na ni John Levy ang doktor at bumalik sa harap ng kwarto. Nililinisan pa kasi nakatulong ang katawan ni Marisa para makapagpahinga ito ng maayos. Biglang bumukas ang kwarto. Sir, may kailangan kayong makita. Nagtaka naman si John Levy pero pumasok siya. Nakapajama na si Marisa pero tulog pa ito. Nakita ko po ito habang nililinisan ko si Marisa. Bahagyang inangat ng katulong ang damit sa likod ni Marisa at nagulat si John Levy nang makita ang ilang pasa na tila ba latay ng isang pamalo. Anong nangyari dyan? Umiling ang katulong. Hindi ko po alam, sir. Nakita ko na lang po yan habang nililinis kong katawan niya. Naghilom na yung iba at ang iba'y naghihilom pa lang. Ito din po, sir. Pinakita ng katulong ang braso ni Marisa at nakita niya ang pangingitim ng braso nito. Napapailing si John Levy. Hindi niya alam kung anong nangyari sa babae nitong 2 araw at bakit may ganito itong sugat. Gayong sa pagkakakwento ng mga magulang nito ay mahal na mahal nila ito. Napatakip siya sa bibig. May hindi ba siya alam tungkol sa babae? Dahil sa gusto niyang malaman ng totoo ay kumuha siya ng private investigator. Sir, wala po kaming nakuha tungkol kay Marisa Violon at nakasaad din po dito na tanging si Shandy Violon lang pong nag-iisang anak ni na Mr. and Mrs. Violon. Nagtaka naman si John Levy. Papaanong wala? Ang sabi sa akin ng mga Violon ay sa probinsya nakatira ang bunso nilang anak. Kaya walang nakakaalam tungkol dito. Tumango naman ng private investigator. Pero may nalaman po kami. Pinakita ng private investigator ang litrato ni Marisa kasamang isang babae. Siya po si Marisa Mamoso at ang kanyang ina na si Isabel Mamoso. Napakunot ng noo si John Levy. Marisa Mamoso? Tumango ulit ang private investigator. Nalaman din po namin na hindi totoong anak ni Holly si Marisa. Anak lang ito ng asawa niyang si Jude kay Isabel. Hindi alam ng babae na may asawa na pala si Jude at nagkaanak sila.
At yun ay si Marisa. Nagtatrabaho din siya bilang isang katulong sa bahay ng ama niya. Marami pang nalaman si John Levy tungkol sa buhay ni Marisa. Hindi siya makapaniwala na naloko siya ng mag-asawa. Wala siyang kaalam-alam na napipilitan lang palang babae na pakasalan siya. Na wala pala itong kasalanan at nagalit pa siya dito. Nakatingin si John Levy kay Marisa na ngayon ay nakaupo sa kama. Nakasandal sa headboard habang kumakain. Ngumiti ito sa katulong. Salamat po sa pag-aalala sa akin, Manang Elsa. Napabuntong hininga si Manang Elsa. Wala yun anak. Kailangan mo magpalakas. Okay? Napangiti na lang si Marisa. Sa dinami-dami ng tao sa mundo ay tanging si Manang Elsa lang ang nakitaan niya ng totoong malasakit. Ito ang naging nanay niya sa bahay na ito. John Levy. Napatingin si Manang Elsa kay John Levy. Maiwan ko na muna kayo. Kinuha na ni Manang Elsa ang tray at lumabas. Pumasok naman si John Levy sa kwarto at naupo. Kumusta na pakiramdam mo? Ngumiti si Marisa. Medyo mabuti na. Pasensya na kung 2 araw akong hindi nakauwi. Alam mo na, namiss ko lang kasi sina Mommy at Daddy. Tahimik lang si John Levy habang nakatitig kay Marisa. Bakit hindi sinasabi ng babae sa kanya ang totoo? Dahil ba ayaw malaman ng mga violin ang kalupitan nito kay Marisa? Hahawakan na sana niyang ulo ni Marisa nang bigla itong natinag na parabang natatakot na saktan nito. Napakurap-kurap si Marisa. Napakuyom ng kamao si John Levy at hinaplos ang buhok ng babae. Magpagaling ka. Hindi makapaniwala si Marisa na nakatingin kay John Levy habang papalabas sa kwarto niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo kung saan siya hinaplos ng lalaki. Bakit nararamdaman niya ito? Bakit kumakabog nang mabilis ang puso niya ng ganito? Ilang araw pa na nanatili si Marisa sa kwarto niya bago siya tuluyang gumaling. Bumalik na din ang lakas niya. Kaya naman, nagluto siya ng agahan para kina Manang Elsa at John Levy. Gusto niyang magpasalamat sa mga ito dahil sa pag-aalaga ng mga ito sa kanila. Anong ginagawa mo dito? Napalingon si Marisa kay John Levy. Oh, magandang araw, John Levy. Nagluto ako ng agahan. Niluto kong paborito mong adobo. Napakunot ng noo si John Levy. Paano mo nalaman ang paborito ko? Ngumiti si Marisa at pinatay ang stove. Habang wala kasi napagkukwentuhan ka namin ni Manang Elsa. Naikwento din niya sa akin ang mga ayaw at gusto mo. Inilapag ni Marisa ang niluto niyang adobo sa mesa. Bilang pasasalamat ko sa inyo sa pag-aalaga niyo sa akin nang may sakit ako. Napabuntong hininga si John Levy. Kagagaling mo lang sa sakit pero eto ka ngayon at nagluluto. Paano na lang kung bumalik ang sakit mo? Hindi nakapagsalita si Marisa. Hindi naman mukhang galit si John Levy. Sa katunayan ay mahinahon itong nagsalita na tila nag-aalala. Ngumiti siya. Okay naman na ang pakiramdam ko. Salamat sa pag-aalala. Nakatitig lang si John Levy kay Marisa at napaiwas na lang tingin dito. Naiilang kasi siya. Bakit parang hindi na ito galit sa kanya ngayon? Hindi na din ito nagtatanong tungkol kay Shandy. Napabuntong hininga na lang siya. Sana ganito na lang sila para tahimik ang buhay nila. Hindi alam ni Marisa kung bakit nag-iba ang pakikitungo ni John Levy sa kanya. Hindi kaya dahil sa nagkasakit siya at nagilty ito? Pero kahit nagilty ang nararamdaman ng lalaki, para sa kanya ay ayos lang. Basta ang mahalaga ay maayos sila. Kumatok si Marisa sa library ni John Levy at pumasok. Magpapaalam sana ako. Kumunot ang noo ni John Levy habang nakatingin kay Marisa. Alis ako bukas. Magkikita kami ng kaibigan ko pero babalik din naman ako bago maghapunan. Tumangulang ang lalaki kaya naman napangiti si Marisa. Yun lang, salamat. Lumabas na din si Marisa. Bukas kasi ay dadalawin niya ang kanyang ina.
Noon naman ay walang kaso kung dadalawin niyang ina dahil wala naman noon sa bahay si John Levy, pero ngayon ay kailangan niyang magpaalam dito dahil baka magtaka ito kapag umalis siya. Kinabukasan ay bumili ng prutas at ibang mga pagkain si Marisa para sa ina niya. "Mama!" Masaya na lumapit si Marisa sa ina at niyakap ito. "Kumusta na po kayo dito?" Ngumiti ang ina ni Marisa. "Maayos naman, anak. Medyo nabubore lang ako dito. Kailan ba ako lalabas?" Inilagay ni Marisa sa mesa mga pinamili niya. "Mama, ang sabi ng doktor ay kailangan nyo ng treatment na to para tuluyang gumaling. Kaya hanggat nandito kayo, kailangan nyo magpalakas." Napanguso ang ina ni Marisa. "Pero nabubore na ako dito eh. Wala akong ibang ginagawa dito kundi ang humiga at matulog." Kinuha ni Marisa ang mga pinamili niya. "Ito ma, bumili ako nito dahil alam kong gustong-gusto nyong magtahi. Sa pamamagitan nito, hindi na kayo mabubore dito sa ospital." Napabuntong hininga ang babae. "Kumusta ka naman sa bahay ng ama mo? Hindi ka ba niya pinapabayaan? Hindi ka ba inaabuso ng asawa niya?" Ngumiti si Marisa para hindi mag-alala ang ina. "Mama, ilang beses ko po bang sasabihin sa'yo na mababait sila sa akin? Di po ba pinayagan nila akong tumira sa bahay at sila nang nagbabayad dito sa ospital?" Hindi alam ng ina ni Marisa na pumasok siya sa bahay ng ama bilang katulong. Sa pagkakaalam nito ay nakatira lang siya. Wala din itong alam tungkol sa mga pinagdadaanan niya doon. Wala din naman siyang balak sabihin sa ina dahil mag-aalala lang ito. Basta ang mahalaga ay gumaling ang ina niya. Kapag nangyari yon ay aalis na din siya sa poder ng mga ito. Hindi alam ni Marisa na sinundan pala siya ni John Levy at ngayon ay nakatingin sa mag-ina. "Kamusta na po ang pasyente, Dok?" Tanong ni John Levy sa doktor na naka-assign sa ina ni Marisa. "Ngayon ay mabuti na ang lagay niya. Lalo na dire-diretso naman ang treatment niya. Kapag nagpatuloy na pagaling niya ay baka ilang buwan na lang ay makakalabas na siya ng ospital." Tumango naman si John Levy tumingin sa doktor. "Gawin niyo po ang lahat para mailigtas ang manugang ko. Wala pong kaso sa pera. At simula ngayon ay ako nang magbabayad ng lahat ng bills at kailangan ng pasyente. Kung maaari din po sana ay kumuha ko ng magiging private nurse niya para may mag-asikaso talaga sa kanya." Tumango ang doktor. "Sige Mr. Cabanillo, asikasuhin ko kagad ang request niyo." Umalis na din ang doktor at napatingin ulit si John Levy na masayang nakikipag-usap sa ina nito. Napabuntong hininga siya. Gusto niyang bumawi sa babae kahit sa ganito man lang na paraan. Hindi tamang inasal niya dito, lalo na't wala naman pala talaga itong kasalanan sa pag-alis ni Shandy. Tinawagan niyang private investigator. "Gusto ko alamin niyo kung bakit umalis si Shandy." Pagkatapos sabihin niyo ni John Levy ay pinatay na niyang tawag. Gusto niyang malaman ng lahat. 1 taon din siyang pinaikot ng mga violon at hindi siya papayag na hindi niya malaman ng totoo. Hapon na nang magpaalam si Marisa sa ina niya at dadalaw din siya sa susunod na araw. Kailangan niya lang mag-isip ng dahilan para magpaalam kay John Levy. Nang makauwi, ay nagtaka siya nang makita na maraming pagkain sa mesa. Hindi niya alam na nakapagluto na palang katulong. Nagulat siya na makita si John Levy na inilagay ang pizza sa mesa. "Oh, naandyan ka na pala. Halika na at kumain na tayo." Nagtataka na lumapit si Marisa sa pagkainan. "Anong meron? Bakit ang daming pagkain? Meron ba tayong bisita?" Umiling si John Levy. "Wala. Para sa'yo yan lahat." Nagulat naman si Marisa at hindi nakapagsalita. "Gusto kong mag-sorry sa'yo." Napatitig si Marisa kay John Levy. "Alam ko hindi maganda ang pinakita ko sa'yo. Iniwan nga kita nung kakakasal lang natin. 1 taon akong nawala at nagalit pa ako sa'yo." Maliit nang ngumiti si Marisa. "Wala yun. Hindi mo din naman ginusto na maikasal sa akin. Tsaka hindi naman talaga akong totoo mong asawa. Kaya ayos lang." Ang pangalan ni Shandy nakalagay sa marriage certificate at pirma na lang ng babaeng kulang. Parang may kung anong pumisil sa puso ni Marisa.
Bakit ba parang naiinggit siya sa babae? Siguro dahil meron itong John Levy na tunay na nagmamahal dito. Na kahit isang taon nang nakakaraan ay hindi ito napagod na hanapin ito. Napatingin si Marisa sa kamay niya nang hawakan ito ni John Levy. Pero ikaw ang asawa ko ngayon, Marisa. Ikaw ang nandito. Kumabog ng mabilis ang puso ni Marisa. Para din siyang nakukuryente habang hawak ang kamay ng lalaki. Gusto kong maging magkaibigan tayo habang nandito tayo sa isang bahay. Okay lang ba sa'yo yun? Napatitig si Marisa sa mga mata ni John Levy at nakikita niya pagiging sincero nito. Ngumiti siya. Oo naman, gusto ko nga yun eh. Napangiti naman si John Levy. Salamat. Kumain na tayo. Nagpa-order na ako ng mga pagkain para hindi ka na magluto. Nag-order din ako ng mga paborito mo. Pinaghila ni John Levy si Marisa ng upuan. Paano mo nalaman ang mga paborito ko? Ngumiti ang lalaki. Siyempre, dahil kay Manang Elsa. Natawa na lang si Marisa. Parang Manang Elsa na kasi ang naging source nila para tanungin ang tungkol sa isa't isa. Niligyan ng pagkain ni John Levy ang pinggan niya. Pero sa susunod, kung may gusto kang malaman tungkol sa akin, ako na lang tanungin mo. Okay? Napatingin si Marisa sa lalaki. Talaga? Pwede yun? Tumango si John Levy. Oo naman. Bakit hindi? Magkaibigan naman na tayo. Natuwa naman si Marisa. Kahit papano ay from stranger to friends na sila. Masaya na siya doon. Sige. Mas naging close sina John Levy at Marisa. Kaya naman unti-unting nahulog ang loob niya sa lalaki. Minsan talaga ay nasasabi niya na sana siya na lang si Shandy para siya na lang ang minahal ng lalaki. May problema ba? Napatingin si Marisa kay John Levy. Kumakain sila ngayon ng merienda na binili pa ng lalaki. Wala naman. Naisip ko lang kasi, bakit mo pala minahal si Shandy? Anong meron siya na minahal mo? Napaisip naman si John Levy at binabang hawak na tinidor. Mabait siya. Sweet, maganda at mapagmahal. Malungkot na napangiti si Marisa. Yeah, ganun nga ang ugali ng kapatid niya. Kahit nga ayaw na ayaw sa kanya ni Holly, ay naging mabait na kapatid sa kanya si Shandy. Minsan nga ay binibigyan siya nito ng mga damit at pera para sa ina niya. Hindi alam ni Holly ang ginagawa ni Shandy dahil magagalit ito. Sigurado kung gustong-gusto mo na siyang makita, no? Ngumiti lang bilang sagot si John Levy. Napayuko na lang si Marisa. Bakit pa ba siya nagtatanong ng mga obvious na ang sagot? Sinasaktan niya lang ang sarili niya. Madaling araw na pero hanggang ngayon ay hindi pa din umuuwi si John Levy kaya hindi maiwasan ni Marisa na mag-alala. Kapag ginagabi naman ito ay nagte-text naman ito sa kanya at wag na daw itong hintayin. Pero simula kahapon ay buong araw siyang walang natanggap na text ng lalaki. Sinusubukan naman niya itong tawagan pero hindi ito sumasagot. Kaagad na napalabas si Marisa ng bahay nang marinig niya ang ingay ng kotse. Nakita niya ang kaibigan ni John Levy. Marisa, ako na ang nagatid kay John Levy dahil lasing na lasing siya. Sabi ni Clyde, ang isa sa mga kaibigan ni John Levy. Kilala niya ang lalaki dahil dumalo ito noong kasal nila. Binuksan ni Clyde ang passenger seat at inalalayan si John Levy. Pwede mo ba siyang ihatid sa kwarto niya? Tumango naman si Clyde. Tumulong na din si Marisa. Habang papunta sila sa kwarto ay nagsasalita si John Levy. Minom ba tayo, dude? Dahan-dahan nila itong inihiga sa kama. Hindi pa ako lasing. Kaya minom ba tayo? Hinaplos ni Marisa ang namumula ng mukha ni John Levy. Ano bang nangyarit sobrang lasing niya? Napalabi naman si Clyde na tila nagdadalawang isip kung magsasalita ito. Tinitigan ito ni Marisa. May nangyari ba? Napailing si Clyde. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong sabihin. Napabuga ng malakas na hangin si Clyde. Nahanap na kasi ni John Levy si Shandy. Nagulat naman si Marisa at napakurap-kurap.
Ngayon na nahanap na nito si Shandy, ay tapos na din ba ang papel niya? Napatingin siya kay John Levy na ngayon ay natutulog na. Hindi na ba niya makikita at makakasama ang lalaki? Bigla siyang nagtaka at napatingin kay Clyde. Kung totoong nakita na niya si Shandy, bakit siya naglalasing? Hindi ba dapat maging masaya siya? Tumango si Clyde at napabuntong hininga. Nalaman niya kasi na may iba ng pamilya si Shandy. Nagtaka si Marisa. Pamilya? Anong ibig mong sabihin? Tumitig si Clyde sa mga mata ni Marisa. Nalaman niya na kaya hindi nagpakasal si Shandy sa kanya ay dahil buntis na pala ito. Napatakip sa bibig si Marisa. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Sige, aalis na din ako. Tumango na lang si Marisa at umalis na si Clyde. Napaupo naman siya sa gilid ng kama ni John Levy. Hinaplos niya ang mukha ng lalaki. Noong isang araw lang ay napag-usapan nila kung gaano kamahal ng lalaki si Shandy. Pero eto ngayon, nasasaktan ng lalaki dahil hindi naman pala siya nito mahal at buntis pa ito sa ibang lalaki. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Nandito lang ako, John Levy. Iniwan ka man niya at pinagpalit sa iba. Hindi kita iiwan. Malungkot na napangiti si Marisa at hinalikan ang kamay ng lalaki. Hindi ka man mahal ni Shandy. Mahal naman kita. Tanghali na nang magising si John Levy. Napahawak siya sa masakit niyang ulo. Napaupo siya at sumandal sa headboard. Nagtataka siya kung papaano siya nakauwi, gayong ang huli niyang alaala ay nasa bar sila ng kaibigan niya at umiinom. Siguro ay si Clyde ang naghatid sa kanya. Bigla niyang naalala kung bakit siya nagpakalasing. Napamura na lang si John Levy. Sobrang saya niya nang malaman mula sa private investigator na nahanap na nga nito si Shandy, pero hindi niya inaasahan na may kasama pala itong bad news. Nalaman niyang may 4 na buwan na pala itong anak. Nung umalis pala ito, ay buntis na ito sa ibang lalaki. Nalaman niya na sa dating hardinero lang na mga violon ang ama ng anak nito. Hindi niya napigilan ang maiyak sa sobrang sakit. Hindi niya inaasahan na pagtataksilan siya ng babaeng minahal niya. Gusto niyang makausap si Shandy at tanungin kung anong totoo, pero wala siyang lakas ng loob na harapin ang babae at sa bibig mismo malaman ang totoo. Bumukas ang pinto at pumasok si Marisa na may dalang tray. Gising ka na pala. Pinunasan ni John Levy ang pisngi. Inilagay naman ni Marisa ang tray sa bedside table at naupo sa gilid ng kama. Dinala na kita ng pagkain at gamot. Nagtimpla na din ako ng kape para sa hangover mo. Hindi nagsalita si John Levy. Nalaman ko kay Clyde kung bakit ka nagpakalasing. Natawa naman ng mapakla si John Levy. Hindi ako makapaniwala na nagawa sa akin yun ni Shandy. Hindi ko akalain na sa kabila na pinapakita niya sa akin, kapag nakatalikod pala ako pinagtataksilan niya ako. Alam mo ba na may relasyon sila ni Aljon? Nagulat si Marisa. Hindi niya inaasahan na si Aljon pala ang kalaguyo nito. Natawa na lang si John Levy. Damn it. Ano bang meron ng lalaking yun na wala ako? Kaya ko namang ibigay sa kanyang lahat Pero bakit pinili niya pa din ang lalaking yun? Bakit niya ako iniwan? Gustong magwala ni John Levy sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Napatingin siya sa kamay niya nang hawakan ito ni Marisa. Iniwan ka man niya. Hindi naman kita iiwan, Levy. Napatitig si John Levy kay Marisa. Kahit na hindi tayo totoong mag-asawa, magkaibigan naman tayo. At ang totoong magkaibigan, hindi nag-iiwanan. Napakurap-kurap si John Levy. Pangako mo yan, ha? Tumango naman bilang sagot si Marisa. Hindi ko na alam kung pati ikaw ay iiwan din ako. Hinaplos ni Marisa ang mukha ni John Levy at ngumiti. Hindi kita iiwan, okay? Kaya naman kumain ka na para magkalaman ng tiyan mo. Kinuha ni Marisa ang bowl ng porridge. Here comes the airplane. Natawa na lang si John Levy. Ako na, hindi na ako bata. Kinuha ni John Levy ang bowl at kumain.
Napangiti naman si Marisa. Kahit papano ay napatawa niya ang lalaki. Simula nga ng araw na yon ay hindi na pinabayaan ni Marisa si John Levy. Pinagluluto niya ito ng agahan at hapunan. Inaasikaso niya din ito. Sa ganitong paraan ay hindi masyadong maramdaman ng lalaki ang sakit na naramdaman nito kay Shandy. Kinuha ni Marisa ang telepono nang mag-ring ito. Cabanillo House, sino po to? Narinig ni Marisa ang boses ni Clyde sa kabilang linya. Clyde, ikaw pala. Bakit ka napatawag? Gusto ko lang kumustahin ang kaibigan ko. Kamusta naman siya dyan sa bahay, Marisa? Ngumiti si Marisa kahit hindi naman nakikitang kausap niya. Okay naman, kumakain naman siya. Sinisiguro ko na bago siya pumasok sa opisina at matulog ay kumakain siya. Bakit mo naman naitanong? Wala ba siyang nakakwento sa'yo? Napakunot naman ang noo ni Marisa. Wala naman. May problema ba sa kanya na hindi ko alam? Napabuntong hininga si Clyde at napasapo sa noo. I guess hindi niya pinapakita sa'yo ang totoo niyang nararamdaman. Napahawak si Marisa sa wire ng telepono. Maayos siya dyan sa bahay, pero hindi dito sa opisina. Sinusubsob niya ang sarili sa trabaho. Buong araw ay trabaho lang siya. Niyang magpahinga o kumain ng tanghalian ay hindi niya ginagawa. Bahagyang nagulat si Marisa. Nag-aalala lang ako sa kaibigan ko. Masiging down siya nang malaman ng totoo kaysa nung nalaman niyang umalis si Shandy. Baka may maitulong ka, Marisa. Napakagatlabi si Marisa. Hindi niya inaasahan na nagpapanggap lang pala na maayos si John Levy habang kaharap siya. Huminga siya ng malalim. Titingnan ko, Clyde. Ibinaba na din ni Marisa ang telepono. Pumunta siya sa kusina at nagluto ng tanghalian. Pagkatapos ay nilagay niya ito sa lagayan at pumunta sa opisina ni John Levy. Napatingala siya sa malaking building. Nakakalula. Ito ang unang beses na pupunta siya sa opisina ng lalaki. Huminga siya ng malalim. Dumiretso siya sa floor kung saan sinabi ni Clyde. Lumapit siya sa isang babae. Excuse me, miss. Nandyan ba si John Levy? Napatingin ang babae kay Marisa. Kahit na mainit ang panahon ay balot na balot ng katawan niya sa suot niyang damit. Ayaw niya din kasi na may makakita ng ilang mga pasa niya na noon pa niya nakuha. Simula kasi nang magkapasa siya ay hindi na siya sumusuot ng mga damit na nakikita ang balat niya. Ngumiti ang babae. May meeting pa po si Mr. Cabanillo. Sino po ba sila at may appointment po ba kayo? Napalabi si Marisa. Sino nga ba siya sa buhay ni John Levy? Paano niya sasagutin ang tanong ng babae? Hindi din naman niya masabi na asawa siya nito, lalo na't substitute lang naman siya. Ngumiti si Marisa. Kaibigan niya po ako. Nandito lang ako para dalhan siya ng pagkain. Biglang may lumapit na isang babae. Matangkad ito at kung titingnan pa lang ni Marisa ay malakas na ang aura nito kasama ng mapupulan nitong labi. Tumaas ang isang kilay ng babae. Kaibigan? Tiningnan ng babae mula ulo hanggang paa si Marisa dahilan para manliit siya. Kilala ko ang mga kaibigan ni Mr. Cabanillo. Pero ni minsan ay wala akong nakilalang kaibigan niya na isang katulad mo. Hindi nakasagot si Marisa at napalunok na lang. Tell me the truth. Isa ka sa mga babae naghahabol sa kanya, no? Mabilis na umiling si Marisa. Huwag ka nang magsinungaling. Marami na katulad mong babaeng pumupunta dito para lang akitin si Mr. Cabanillo. Ngumisi ang babae habang tinitingnan ang kabuuan ni Marisa. Hindi nga umubra sa kanya mga sexy at halos nakikita na ang kaluluwa. Ikaw pa na sobrang simple lang? At hindi ka ba naiinitan sa suot mo? Napahawak si Marisa sa kanyang kwelyo. Ang mga babae na katulad mo na inosente sa panglabas na anyo, pero nasa loob din pala ang kulo. Hindi pa din nagsalita si Marisa dahilan para mainis ang babae. Ano ba? Pipi ka ba? Magsalita ka! Hinila ng babaeng kwelyo niya at napunit nito. Nanlaki ang mga mata ni Marisa at kaagad na inayos ang damit. Sa may bandang likuran ng damit niya ang napunit.
Miss Elaine, tama na po. Saway ng sekretary ni John Levy. Nagalit naman si Elaine dahil kahit napunit na niya ang damit nito ay hindi pa din nagsasalita si Marisa. Para sabihin ko sa'yo, babae, wala kang pag-asa kay Mr. Cabanillo. Kilala mo ba si Shandy? Siya lang naman ang first love ni Mr. Cabanillo. At kahit ikinasal siya sa iba, ay si Shandy pa din ang mahal niya. Hindi na napigilan ni Marisa ang maiyak. Hindi siya umiiyak dahil sa napunit niyang damit, kundi sa masasakit na salitang sinasabi ng babae. Alam naman niya na si Shandy pa din ang mahal ni John Levy, pero hindi din niya kayang iwan ng lalaki dahil mahal niya ito. Naintindihan mo? Dinuduro-duro pa ni Elaine ang balikat ni Marisa dahilan para mapaatras siya. Bigla siyang natigilan at napatingala nang may maramdaman siyang katawan sa likod. Nakita niyang seryosong mukha ni John Levy. Anong nangyayari dito? Kaagad na napatayo ng maayos sina Elaine at ang sekretary nito. Kaagad na nagsalita ang sekretary. Mr. Cabanillo, dumating po kasi tong kaibigan niyo. Tinuro ng babae si Marisa dahilan para mapatingin si John Levy sa kanya. Napayuko na lang siya. Tapos pinagsabihan po ni Miss Elaine na kaibigan niya na katulad lang daw po siya sa ibang mga babae na pumupunta dito na aakitin lang kayo. Nagalit naman si Elaine sa sinabi ng babae. How dare you! Elaine. Natigilan naman si Elaine. Mahinahon ang boses ni John Levy pero may kasamang pagbabanta. Is that true? Napalunok na lang si Elaine. Yes, Mr. Cabanillo. Sinasabi ko lang naman sa kanya ang totoo. Sinasabi ko lang naman po sa kanya na huwag na siyang umasa sa inyo. Natigilan si Elaine sa sumunod na sinabi ni John Levy. You are fired. Nanlaki ang mga mata ni Elaine. Po? Fired? Bakit naman po? Seryoso na nakatingin si John Levy sa babae. Una sa lahat, hindi ko nagustuhan ang sinabi mo. Kahit na kaibigan ko man o hindi, wala kang karapatan na magsalita ng ganun sa kapwa mo. Hindi porket ikaw nasa ibabaw, ay kailangan mo na ding magpataas. You should stick your feet on the ground. Miss Chicafort? And Marisa here is not my friend. Napalunok na lang si Marisa. Pakiramdam niya ay napahiya siya dahil itinanggi siya bilang kaibigan ng lalaki. Nagulat na lang siya nang akbayan siya ni John Levy. She's my wife. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa narinig, lalo na si Elaine, habang si Clyde naman ay napapangiti habang nasa likod nila. Pumasok na din sila sa opisina at pinaupo si Marisa ni John Levy sa sofa. Ayos ka lang ba? Tumango naman si Marisa. Walang salita ang gustong lumabas sa bibig niya. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa din siya makapaniwala na sinabi ni John Levy sa harap ng maraming tao na asawa siya nito. Lihim siyang napangiti at kinilig. Grabe naman talaga ang ginawa ni Elaine sa damit mo. Nasira talaga. Hahawakan sana ni Clyde ang damit ni Marisa nang mahinang hampasin ni John Levy ang kamay nito. Nagulat si Clyde at Marisa sa ginawa ng lalaki. Hindi mo dapat hinahawakan ng asawa ng iba. Napakagat-labi si Clyde para pigilan na mapangiti. Okay. Itinaas pa ni Clyde ng mga kamay na tila sumusuko. Napatingin naman si John Levy sa likod ni Marisa. Hinahawakan nito ang napunit na damit pero nakikita niya pa din ang likod nito. Ang mga pasa at iilang naghilom na sugat. Ngayon ay alam niya na kung bakit parang balot na balot ang damit ng babae. Para takpan ang mga sugat nito. Napabuntong hininga na lang siya. Bakit ngayon niya lang nalaman? He's so stupid. Tumingin si John Levy kay Clyde at bumulong. Clyde, bilan mo naman ang damit si Marisa. Yung katulad ng damit niya ngayon. Yung natatabunan ng katawan niya. Napakunot ng noo si Clyde. Bakit yung ganyan? Pwede naman yung dress na hindi masyadong balot sa katawan. Mainit din ang panahon ngayon. Napabuntong hininga si John Levy. Ayaw niyang sabihin sa kaibigan dahil baka ayaw ni Marisa na malaman ng iba ang tinatago nito sa ilalim ng damit. Kagaya na lang ng hindi nito pagsabi sa kanya. Ganyan na mga damit ang gusto ni Marisa. Huwag ka na magtanong at bumili ka na lang.
Napanguso na lang si Clyde dahil nagsungit na naman ang kaibigan niya. Sige na nga. Umalis na din ito. Tahimik naman si Marisa. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi alam ni Marisa kung bakit bigla siyang kinabahan. Galit ka ba dahil pumunta ako dito nang hindi nagpapaalam? Napayuko si Marisa. Sorry kung hindi ako nagsabi. Hindi na mauulit. Nakita ni John Levy ang panginginig ng katawan ni Marisa habang mahigpit nitong hawak ang damit na napunit. Natatakot ba ito sa kanya? Napabuntong hininga na lang siya at naupo sa tabi nito. Hindi ako galit, okay? Hindi ko lang gustong nangyari kanina. Napakagatlabi si Marisa. Sorry kung nagkagulo pa. Napabuga na lang si John Levy at tinapik ang balikat ni Marisa. Hindi mo kailangan mag-sorry. Dahil wala ka namang kasalanan, Marisa. At itong tatandaan mo. Hinawakan ni John Levy yung baba ni Marisa at pinatingin sa kanya. Napalunok naman ito ng mariin at kumakabog ng mabilis ang puso. Hindi mo kailangan mag-sorry. Kung alam mo naman na wala kang kasalanan. Okay? Napatitig si Marisa at napatango na lang. Gusto niyang maiyak dahil itong unang beses na may nagsabi sa kanya ng ganon. Lumaki kasi siya at palagi siyang sinasabihan ni Holly na palaging mag-sorry, lalo na sa tuwing nakikita siya nito ay naaalala nito ang kataksilan ng asawa nito. Napatingin si John Levy sa likod ni Marisa. Gusto niyang itanong kung anong nangyari dito pero pinigilan niya ang sarili, lalo na nang makita niya ang mahigpit na paghawak nito sa damit nito. Maya-maya pa'y dumating na si Clyde dala ang damit na binili nito. Magbihis ka muna. Naandun ang banyo. Tinuro ni John Levy ang banyo. Kinuha naman ni Marisa ang shopping bag at pumasok sa banyo. Napatingin siya kay Clyde na may panunoksong tingin sa kanya. What? Napalabi si Clyde. She's my wife. Panggagaya ni Clyde sa sinabi ni John Levy kanina. Sigurado kong kinilig si Marisa kanina. Sinamaan na tingin ni John Levy ang kaibigan. Get out. Natawa na lang si Clyde at lumabas. Napapailing na lang si John Levy. Hindi nagtagal ay lumabas na si Marisa. Sorry. Biglang natigilan si Marisa at naalalang sinabi kanina ni John Levy. Nagpunta pala ako dito para dalan ka ng pagkain. Kaagad na binuksan ni Marisa ang mga pagkain na dala niya. Bakit? Kasi nalaman ko na hindi ka pala kumakain ng tanghalian at puro ka na lang trabaho. Hindi man sabihin ni Marisa, pero alam ni John Levy na ang kaibigan niyang si Clyde ang nagsabi. Naupo na lang siya. Hindi mo naman kailangan mag-alala sa akin, Marisa. Kaya ko naman ang sarili ko. Napatigil si Marisa at mahigpit ang naging hawak sa pinggan. Tumingin siya kay John Levy. Pero paano kung magkasakit ka? Oo, kaya kitang alagaan kapag nangyari yon pero hindi ko kayang makitang nagkakasakit ka. Nanginginig ang mga kamay ni Marisa. Sa lahat ng tao na nakilala ko, isa ka sa mga naging mabait. Kaya hindi ko gusto na may mangyaring masama sa'yo. Hinawakan ni Marisa ang kamay ni John Levy. Isa ka sa mahalagang tao para sa akin, John Levy. Hanggat makakaya ko gusto kong tulungan ka. Kaya please, Levy. Napatitig si John Levy sa mga mata ni Marisa. Nakikita niya ang pagiging sincero nito. Napapansin ko, minsan tinatawag mo akong Levy. Nahiya naman si Marisa at binawing kamay niya na nakahawak sa kamay ng lalaki. Sorry. Hindi mo ba nagustuhan? Binawi ni John Levy ang kamay ni Marisa at ngumiti. No, I like it. Simula ngayon ay Levy nang itawag mo sa akin. Unti-unting napangiti si Marisa. Kumain na tayo? Tumango naman si John Levy at masaya silang kumain. Mas lalong naging mas malapit ang dalawa. Araw-araw na din na pumupunta si Marisa sa opisina ni John Levy para masiguro na kumakain ng maayos ang lalaki. Habang nasa kusina siya, ay biglang tumunog ang telepono kaya sinagot niya ito. Cabanillo House? Sino po sila? Narinig ni Marisa ang boses ni John Levy sa kabilang linya, dahilan para mapangiti siya. Pakiramdam niya ay para siyang isang dalaga na tumatawag ang kanyang crush.
Napatawag ka, Levi? Pwede ka bang pumunta dito sa restaurant? Sinabi ni John Levy ang address ng restaurant. Napakunot ng noo si Marisa pero pumayag pa din siya. Sige. Binaba na din ni Marisa ang tawag at nagbihis ng maayos. Sa pagkakaalam niya ay mamahali ng restaurant na yon. Ayaw naman niya na mapahiya ang lalaki kapag nakita siya. Sinuot niya ulit ang damit na binili ni Clyde dahil yun lang ata ang pinakamagandang damit na meron siya. Dumating din si Marisa sa restaurant. Lumapit sa kanyang waiter. Ilang table po, ma'am? Ngumiti si Marisa. May kikitain na ako dito. Napalapi si Marisa at kahit nagdadalawang isip ay nagsalita siya. Hinahanap ko ang asawa ko. Si John Levy Cabanillo. Napatango naman ng waiter. Oh, this way, ma'am. Naunang naglakad ang waiter at sumunod naman si Marisa. Dinala siya ng lalaki sa second floor. Kaagad niyang nakita si John Levy na nasa pinakagilid. Tumayo ito at may ngiti na sinalubong siya. Nagulat siya nang makitang isang malaki at magandang bouquet ng bulaklak. Para sa'yo. Hindi kaagad kinuha ni Marisa ang bulaklak. Para sa akin? Hindi makapaniwalang nakaturo si Marisa sa sarili. Tumango naman si John Levy. Pero bakit? Kinuha ni John Levy ang kamay ni Marisa at binigay sa kanya ang bulaklak. Because you deserve it. Walang choice si Marisa kundi tanggapin ang bulaklak. Pinaghila pa siya ni John Levy ng upuan. Kumakabog na ngayon ang mabilis ang puso niya at gusto niyang magtatalon sa sobrang kilig. Ano bang ginagawa natin dito? Magluluto pa kasi ako ng hapunan natin. Ngumiti si John Levy dahilan para matigilan si Marisa. Ito ang unang beses na ngumiti ng maganda sa kanyang lalaki. Na tila ba parang masaya itong makita siya. Na para bang tinitingnan siya nito ng may pagmamahal. Napailing na lang siya. Pagmamahal? Imposible yon dahil alam naman niya kung sino ang mahal ng lalaki. Huwag mo nang isipin ang dinner. Kaya kita pinapunta dito para mag-dinner date. Muntik nang mabilyaukan si Marisa ng sariling laway. Ano? Ngumiti si John Levy. Gusto ko magpasalamat sa'yo sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Lalo na't sa kabila ng mga pinagdaanan ko hindi mo ko iniwan. Napangiti si Marisa. Sinabi ko naman sa'yo na hindi kita iiwan, diba? Mananatili ako sa tabi mo hanggat gusto mo. Napatingin si Marisa sa kamay niya nang hawakan ito ni John Levy at hindi siya makagalaw sa kinauupuan niya nang halikan ito ng lalaki. Hindi na nagawa pa ni Marisa na magtanong kung bakit ginawa yun ng lalaki. Dumating na din kasi ang in-order nila at kumain na. Itong unang beses na nakakain siya sa mamahaling restaurant. Ngayon ay alam na niya kung bakit mahal ang mga pagkain dito ay dahil masasarap pala. Para sa kanya ay ito na ata ang pinakamasayang araw ng buhay niya. Kung panaginip nga ito, ay ayaw na niyang magising pa. Makalipas ang ilang araw ay medyo nagtataka pa si Marisa sa ugali ni John Levy dahil sa pagiging sweet nito sa kanya. Mas lalo itong naging mabait at maalaga sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero siguro dahil hindi niya ito iniwan. Pero unti-unti ay nasasanay na din siya. Namamalengke siya nang bigla siyang may napansin na parang pamilyar sa kanya. Sandali lang po ah. Iniwan ni Marisa ang pinakilo niyang karne at hinabol ang lalaki. Aljon? Aljon! Mabilis na tumakbo si Marisa para mahabol ang lalaki. Aljon! Nang mahabol ni Marisa ang lalaki, ay lumingon ito sa kanya. Nagulat ito nang makita siya. Ikaw nga. Pumunta ng park sina Aljon at Marisa. Binigyan siya ng lalaki ng tubig. Salamat. Naupo naman si Aljon sa tabi niya. Nasaan si Shandy? Bakit hindi mo siya kasama? Ngumiti si Aljon. Nasa probinsya siya, kasama ng anak namin. Biglang natigilan ng lalaki. Ngumiti naman si Marisa. Alam ko nang may anak na kayo. Actually, alam na din ni Levy. Napayuko si Aljon. Ano bang nangyari?
Hindi ko alam na may relasyon kayo ni Shandy. Huminga ng malalim si Aljon. Matagal na kaming may relasyon ni Shandy. Mas nauna pa kami kaysa kay John Levy. Kaya lang naman siya sinagot ni Shandy dahil pinipilit siya ng mommy niya. Dahil nga mayaman si John Levy. Napabuga na naman ng malakas si Aljon at napatingala. Nang malaman ko na ikakasal na pala siya, inaya ko siyang magtanan. Pero hindi siya pumayag dahil alam niyang magagalit ang mommy niya at itatakwil siya. Pero isang linggo bagong kasal ay nalaman namin na buntis pala siya. Gusto ko siyang panindigan kaya pinilit ko siyang magtanan. Ayaw niyang lumaki ang anak niya nang walang ama. At alam niyang ipapalaglag ito ng mommy niya kaya naglakas loob siyang sumama sa akin. Ngumiti si Aljon habang nakatingin kay Marisa. Bawat araw na magkasama kami, araw-araw kong pinaparamdam sa kanya na mahal ko siya. At hindi siya magsisisi na sumama siya sa akin. Ngayon ay masaya na kami, kasama ng aming mga anak. Napatango si Marisa at napangiti. Masaya siya na malaman na nasa mabuting kalagayan ang kapatid niya. Alagaan mo sana siya at sana balang araw ay makita ko siya. Hinawakan ni Aljon ang kamay ni Marisa at pinisil ito. Huwag ka mag-alala. Aalagaan ko sila at sasabihin ko kay Shandy na nakita tayo. Sigurado ko matutuwa siya kapag nalaman niya na nakita tayo. Napakasaya ni Marisa. Ngayon ay mapapanatag na siya tungkol sa kapatid. Habang nag-uusap sila, dumaan naman ang kotse ni John Levy. Dude, hindi ba si Marisa yan? Tanong ni Clyde na itinuro si Marisa. Napatingin naman si John Levy at nakita nga ang lalaki. Teka, si Aljon ba yung kasama niya? Kilala nilang dalawang itsura ni Aljon dahil pinakita ng private investigator ang picture ng lalaki. Nagulat na lang si Clyde na biglang bumaba si John Levy sa kotse. Uy! Sadali lang! Nagmamadaling naglakad si John Levy sa kinaroroonan ni Marisa. Nakakuyom ang kamao niya at nang makalapit na nga siya ay hindi siya nagdalawang isip na suntukin ito. Nagulat si Marisa na bumagsak si Aljon sa sahig. Aljon! Mas nagulat si Marisa nang makita ang galit na mukha ni John Levy. Levy! Susuguri na naman sana ni John Levy ang lalaki nang pigilan ito ni Marisa. Stay away from my wife! Dinuro ni John Levy ang lalaki. Kinuha mo na sa akin si Shandy. At hindi ako papayag na pati si Marisa ay kunin mo. Nataranta naman si Marisa. Ito ang unang beses na nakita niya na ganito kagalit si John Levy na talagang nananakit pa. Levy, ano ba? Wala namang ginagawang masama si Aljon. Nag-uusap lang kami. Natigilan si Marisa nang masama na tumingin si John Levy sa kanya. Hinila na lang siya nito papalayo. Get out! Nagtataka naman si Clyde. I said get out! Nagulat si Clyde na biglang sumigaw si John Levy. Fine. Lumabas sa kotse si Clyde. Ano bang problema? Napatingin si Clyde kay Marisa at umiling naman siya. Pinasakay siya ni John Levy sa kotse at kaagad nitong pinaandar ang kotse. Napapakapit na siya sa seatbelt dahil sa sobrang bilis ng pagpapaandar ng lalaki. Nang makarating sila sa bahay ay galit na galit pa din si John Levy. Levy, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo sinuntok si Aljon? Wala naman siyang ginagawang masama ah. Natigilan na naman si Marisa nang tiningnan siya ng lalaki. Bakit mo siya kasama? Alam mo naman kung anong koneksyon niya kay Shandy. He took Shandy from me. Natawa na lang si Marisa ng mapakla. Oo nga pala. Siya palang naging karibal mo kay Shandy. Si Shandy, na ang tangi mong mahal hanggang ngayon. Nagtataka naman si John Levy na nakatingin kay Marisa. Napakurap-kurap siya at huminga ng malalim para pigilan ang umiyak. Sorry kung nakipag-usap ako sa kanya. Nagkataon lang na nagkita kami. Napaiyak na si Marisa. Gusto ko lang sabihin na hindi ako katulad ni Shandy. Na basta ka nalang iiwan. Nanatili ako sa tabi mo, John Levy. At hindi ka iniwan. Sana naman pagkatiwalaan mo ko. Naglakad na si Marisa papunta sa kwarto niya. Nanatili naman si John Levy sa sala. Napamura siya at nagalit sa nagawa niya.
Napaiyak niya si Marisa. How can he do that? Sumapit ang gabi ay tahimik silang kumain. Kahit nagalit si Marisa, ay pinagluto niya pa din si John Levy. Gusto niyang patunayan sa lalaki na kahit galit siya, ay hindi niya pa din ito iiwan. Marisa, tungkol sa nangyari kanina. Natigilan si John Levy nang ibaba ni Marisa ang kutsara. Huwag na natin pag-usapan yun. Gusto ko na yung kalimutan. Wala na sa akin yun. Tumayo na si Marisa. Tapos na akong kumain. Napatingin na lang si John Levy kay Marisa na naglalakad palayo. Napabuntong hininga na lang siya. Nagagalit siya sa sarili dahil nagkaganito sila ng babae. Pagkatapos ng lahat na pinaghirapan niya para makuha ang puso ng babae, ay magiging ganito lang sila. Ilang araw pang nakalipas ay ganun pa din ang setup nila. Hindi alam ni John Levy kung papaano sasabihin kay Marisa na hindi na niya mahal si Shandy, na ito na ang mahal niya. Napatingin siya sa bahay kung saan nakatira si Shandy kasama si Aljon. Nalaman niya kung saan nakatira ang babae at napagdesisyonan niyang puntahan ito. Gusto niya ng closure. Gusto niyang pakawalan ng sarili sa nakaraan at magsimula kasama si Marisa. Nagulat naman si Shandy nang makita si John Levy sa labas ng bahay nila. John Levy, paano mo? Natigilan si Shandy. Pasok ka. Pumasok naman si John Levy. Nagtataka si Marisa dahil kaninang umaga pa ay hindi nakikita si John Levy. Wala namang pasok ngayon kaya saan ito nagpunta? Manang Elsa, nakita niyo po ba si Levy? Umiling si Manang Elsa. Maaga siyang umalis kanina pero sabi niya babalik din siya. Tumango naman si Marisa. Hindi niya gustong ganito sila ni John Levy pero nasasaktan pa din kasi siya sa isiping sa kabila ng lahat na pinagdaanan nila ay wala itong tiwala sa kanya. Habang malalim siyang nag-iisip tungkol sa lalaki ay biglang dumating si Holly. Nasaan si Marisa? Gulat na napatingin si Marisa kay Holly. Kaagad din itong napatingin sa kanya. You ungrateful bitch! Mabilis itong lumapit kay Marisa at sinampal siya. Ano tong nababalitaan ko? Na nagkakamabutihan kayo ni John Levy? Napasigaw si Marisa nang sinabunutan siya ni Holly. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Inaakit mo siya para makuha mo siya? Dinuro ni Holly ang mukha ni Marisa. Dahil sa mahaba nitong kuko na bumaon sa pisngi niya ay nagkasugat ito at dumugo. Para sabihin ko sa iyo, Marisa! Babalik pa ang anak ko! At kung anong meron ka, ay sa kanya lang! Napaiyak si Marisa. Wala naman po akong ginagawang masama, Miss Holly. Hindi ko po inakit si Levy. Tumawa si Holly. Hindi! Hindi ako tanga, Marisa! Akala mo ba, hindi datating sa akin na nag-dinner kayo ni John Levy? At anong Levy? Ngayon ay tinatawag mo na lang siyang Levy? Ang kapal ng mukha mo! Lumabas ng kusina si Manang Elsa dahil naririnig niya ang ingay mula sa sala. Nagulat na lang siya nang makita si Marisa na sinasabunutan ni Holly. Madam, ano ginagawa niyo kay Marisa? Bitawan niyo po siya! Sinubukan ni Manang Elsa na pigilan si Holly pero malakas lang siya nitong tinulak. Huwag kang makialam dito! Matanda ka! Nagulat si Marisa sa nakita at itinulak din si Holly. Huwag niyo sasaktan si Manang Elsa! Gulat naman si Holly. Tumatapang ka na? May lakas ka na ng loob na lumaban, ha? Sinabunutan ulit ni Holly si Marisa at pinagsasampal. Umiiyak na lang siya at paulit-ulit na sinasabi mga salitang. Tama na po, Miss Holly! Tama na po! Dahil sa matanda na si Manang Elsa ay nahihirapan itong tumayo, lalo na't malakas itong tinulak ni Holly. Ang eksenang yon ang naabutan ni John Levy. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makitang nangyayari sa asawa niya. Mabilis siyang naglakad papunta dito. Pinigilan niya ito at tinulak si Holly. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Nagulat si Holly pero napalitan din ng galit. Asawa? Baka nakakalimutan mong ang anak kong si Shanding totoo mong asawa at itong babaeng to.
Dinuro ni Holly si Marisa. Substitute lang naman yan! Habang hindi pa bumabalik si Shandy. At kapag bumalik na siya, aalis na ang babaeng yan! Niyakap ni John Levy si Marisa. Bakit ka ba ganyan? Bakit kung makapagsalita ka? Parang hindi mo din anak si Marisa. Dahil hindi ko siya totoong anak! Natahimik ang lahat ng tao sa buong bahay. Anak lang yan ng asawa ko sa kabit niya! Natawa na lang si John Levy. Lumabas na din ang katotohanan. Natahimik naman si Mrs. Holly. Kaya ka pala ganyan kay Marisa. Dahil hindi mo siya totoong anak. Dahil dyan, wala na akong dahilan para respetuhin kayo. Simula ngayon, hindi ka napapatong sa bahay na to. Wala na din koneksyon ng mga kabanilyo sa mga violon. Napakurap-kurap si Mrs. Holly. Hindi mo pwedeng gawin yan sa pamilya namin, John Levy. Baka nakakalimutan mong pangalan ni Shandy nakalagay sa marriage contract mo. Natawa naman si John Levy. Oo, pangalan nga ni Shandy. Pero baka nakakalimutan nyo din na hindi nakapirma si Shandy doon. Kaya walang bisang marriage contract na yon. Alam mo bang may anak na si Shandy? Kaya kahit kailan, hindi na siya babalik para pakasalan ako. Nagulat naman si Holly. Mahigpit na niyakap ni John Levy si Marisa. And Marisa here is my wife. My one and only wife. May diin na sabi ni John Levy, dahilan para hindi makasagot si Holly. Guard! Sigaw ni John Levy, nakaagad din namang dumating ang guard. Paalisin niyo babaeng to. At kahit kailan, huwag niyo na pabalikin dito. Kinaladkad ng guard si Holly na galit na nagsisigaw. Humarap naman si John Levy kay Marisa. Sinapon nito ang mukha niya. Okay ka lang ba? Natigilan si John Levy nang makitang sugat sa mukha ni Marisa. May sugat ka. Umiling si Marisa. Ayos lang ako. Si Manang Elsa. Tinulungan din nila si Manang Elsa na maupo. Kinuha din ng katulong ang first aid kit at ginamot ni John Levy ang mukha ni Marisa. Huwag ka mag-alala. Simula ngayon, hindi ka na niya masasaktan. Wala na kahit na sino pwedeng manakit sa'yo. Napalabi naman si Marisa. Alam mo na ang totoo? Napabuntong hininga si Marisa. Ngayon na alam mo nang hindi ako totoong violon. Wala na din sigurong dahilan para manatili pa ako dito. Kasi yun lang naman ang dahilan kung bakit ako nandito eh. Natigilan si John Levy sa paggagamot ng sugat ni Marisa. Ayoko. Dito ka lang. Si Marisa naman ang natigilan. Napabuntong hininga si John Levy. Ang totoo. Matagal ko nang alam ang totoo, Marisa. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Paano mo nalaman? Inilagay ni John Levy ang bulak sa basurahan. Na makita ko mapasa at sugat mo sa katawan. Nagduda ako kaya pinaimbestigahan ko. Doon ko nalaman na anak ka pala sa labas ni Mr. Violon. Napayuko si Marisa. Hinawakan ni John ang baba niya dahilan para magtagpo ang mga mata nila. Ngayon na malinaw na sa akin ang lahat. Pakasalan mo ako, Marisa. Nagulat si Marisa. Ha? Maliit nang ngumiti si John Levy, hinawakan na kamay ni Marisa. Nanggaling ako kay na Shandy. Nakausap ko siya at humingi na din siya ng tawad sa akin. Sinabi niya na kahit kailan, hindi niya ako minahal. Nakaya niya lang naman ako sinagot dahil yun ang gusto at utos ng mami niya. Gusto ko, bago ako makipag-usap sa'yo kumawala na ako sa nakaraan at sa mga tanong ko tungkol kay Shandy. At nagawa ko na ngayon. Isa na lang ang hindi ko pa nagagawa. Pinisil ni John Levy ang kamay ni Marisa at hinaplos ang pisngi nito. Marisa, mahal kita. Napanganga sa sobrang gulat si Marisa. Hindi ko alam kung kailan to nagsimula. Basta nagising na lang ako isang araw na ayaw na kitang mawala sa buhay ko. Hindi mo ako iniwan kaya hindi din kita iiwan. Hinalikan ni John Levy ang kamay ni Marisa. Mahal na mahal kita, Marisa. Please, marry me. Napaiyak naman si Marisa at napayuko. Alam mo bang natatakot ako na baka mapagod ka sa akin dahil sa hindi ko pagkausap sa'yo. Na baka paalisin mo din ako.
Mahal na mahal kita, Levi. Kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon na malaman kong mahal mo din ako. Kaya oo, papakasalan kita, Levi. Nagtaka si Marisa nang tinanggal ni John Leving wedding ring. Anong ginagawa mo? Inilagay ni John Leving singsing sa mesa. Kinuha nito ang isang red velvet box at binuksan ito. Nagulat si Marisa nang makitang isang makinang na singsing. Parang nagiging kulay purple ito kapag nasisinaga ng araw. Dahil tayo ng totoong ikakasal, gusto kong palitan ang suot mo na para talaga sa'yo. Ang singsing na yon ay para kay Shanti. At iba naman ang para sa'yo. Para lang talaga sa'yo. Napatingin naman si Marisa sa singsing. Anong gagawin natin sa singsing? Napakibit balikat si John Levy. Pwede nating ibenta tapos ang pera na makukuha natin ay ibibigay ko sa'yo para mas makatulong sa pagpapagaling ng nanay mo. Nagulat na naman si Marisa. Ngumiti si John Levy. Yeah, sweetheart. Alam kong tungkol sa nanay mo. I told you. Alam ko na ang lahat. Napalabi naman si Marisa. Gusto ko ding sabihin na ang mga sugat mo ay may paraan para mawala. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Talaga? Napangiti si Marisa dahil ilang ointment na ang sinubukan niya pero hindi natanggal ang mga scar. Bigla siyang natigilan. Pero, kaya mo ba ipatatanggal dahil ayaw mo? Umiling si John Levitt. Inipit ang ilang hibla ng buhok niya sa gitna ng tenga niya. No, hindi dahil dun. Kundi dahil ayoko makita na hindi mo nasusuot ang mga gusto mong damit. Na nahihiya kang makita na ibang tao ang mga sugat mo. Gusto ko maging proud ka ulit at hindi matakot. Napaiyak na naman si Marisa sa sobrang saya. Niyakap niya si John Levy. Salamat, Levy. Maraming salamat. Isang linggong nakalipas ay inilabas na din sa ospital ang ina ni Marisa. Tuluyan na nga itong gumaling sa sakit nito. Pinatuloy ito ni Marisa sa bahay ni John Levy. Anak, kaninong bahay ito? Ngumiti si Marisa. Sa mapapangasawa ko, punay. Gulat na napatingin ang ina ni Marisa para sa kanya. Dumating naman si John Levy. Nay, siya po si John Levy, ang mapapangasawa ko. Ngumiti naman si John Levitt, nagmano sa ina ni Marisa. Nice meeting you po, Nay. Pinaliwanag ni Marisa sa kanyang ina kung papaano sila nagkakilala ni John Levy. Wala siyang nilihim sa ina. Lahat ay sinabi niya. Naiyak na lang ang ina niya sa nalaman, pero masaya na din dahil naging masaya ang anak nito. 2 buwan pang nakalipas ay nagpakasal na din sina John Levy at Marisa. Biniyayaan din sila ng 3 anak. Ngayon ay masaya na si Marisa kasama ang kanyang asawa. Marami talaga tayong hindi inaasahan sa buhay. Minsan ay akala natin ay yun na ang mangyayari sa buhay natin dahil yun ang plano natin. Pero may iba palang plano ang tadhana natin. Kagaya na lang ng plano ng tadhana ni Marisa. Ang akala nito ay aalis din siya pag nakabalik si Shandy sa buhay nila pero hindi. Ibang plano ng tadhana para sa kanya. Siya palang nakatadhana na ikasal kay John Levy at ngayon ay pareho na silang masaya. At dito